Si Tata, binigyan ng 1 year at 3 fight. Sa isang taon. Okay. At sinabi natin, ang unang laban, maliit lang ang sweldo. Pangalawa, medium. At pangatlo ay large. Ang unang laban ay walang sinturon. Ito po'y siguradong tune-up. Ang pangalawa, baka may sinturon at baka malaki ang bayad. Pangatlo, kapag may sinturon, mas lalong malaki ang bayad. Yan ang nakalagay. Good on his boxing career. Sapagkat sayang mga kaibigan. Imagine with all the distractions, with all the weight issues, naging 3-division world boxing champion pa rin si John Will Casimero. Lalo na kung siguro walang distraction. Hopefully, hindi pa huli para maiayos with this new promotional contract with the Kameda Boxing Group. Ito pong boxing promotion na ito na base sa Japan. Ganyan ang mga pasabog ng miyembro ng Casimero team na si Koyang Joseph Rivera at pati na rin sa mga walang preno-preno ng mga real talk ni Attorney Ed Tolentino, ang kilalang batikang sports analyst. Medyo mahaba ang video ni Attorney Ed, kaya ibibigay ko lang sa inyo ang mga highlights ng kanyang mga pahayag na tiyak na kapupulutan ng mga aral sa matagal na sa boxing at lalong-lalo na sa bago pa lang sa mundo ng boxing. Ayon nga kay Attorney Ed, hindi araw-araw kumakatok ang mga oportunidad sa ating mga pintuan. Hindi rin tayo nabibigyan palagi ng isa, pangalawa o pangatlong pagkakataon para itama ang ating mga pagkakamali sa ating buhay o sa ating karera. Ang promotional contract ni Casimero sa Japan-based na Kameda Promotion, ito ang bagong pag-asa ni Casimero para may ayos ang boxing career ni Casimero. Sinabing ka ni Attorney Ed na ito ang bagong alas ni Casimero. Ang pangyayaring ito ay hindi ito ordinaryo na mga pangyayari, kaya napakaswerte raw ni Casimero. Kaya sana raw ay hindi na ito pakawalan pa ni Casimero dahil maaring last chance na niya ito dahil napakasayang. Kung tutuusin sa lahat ng mga kontrobersiya at iba pang mga issue ni Casimero, pero naging 3rd Division World Champion pa itong si Casimero. Kaya lalo pa raw kung wala mga distractions sa mga nangyayari sa buhay ni Casimero. Kaya sana hindi para huli ang lahat para kay Casimero. Kaya ito ng kasagutan, ang Kameda Promotions. Mas magkakaintindihan raw sila ni Casimero at ni Koki Kameda dahil pareho sila na may reputasyon na may pagka-bad boy. Kaya mabigyan ng tamang gabay si Casimero ni Kameda at sasabihin na huwag yan dyan real dahil hindi yan maganda. Dahil alam na alam ko yan dahil ganyan din ang mga pinaggagawa ko dati. Kumbaga, it takes a bad boy to know a bad boy. Pero ang malaga dito mga kakwento ay makabalik itong si Casimero sa Japan. Nalitik na itik ang Japan ngayon, lalong-lalo na parang golden era nila ngayon sa boxing at marami silang mga world champions na pinangungunahan ni Naoya Inoue at ni Junto Nakatani. Sa Japan, maganda ang lugar at maganda rin ang bigayan sa mga boksingero. Kaya sana maging maayos na karera ni Casimero dahil sayang ang World Boxing Organization belt ni Casimero na binakla sa kanya noon dahil sa weight issue laban yan kay Paul Butler na ticket na sana yun ni Casimero kontra kay Inoue. Pero pagkatapos noon ay nanalo naman si Casimero. Pero ang world ranking ni Casimero raw ay bumababa ito at nadagdagan pa sa issue ni Casimero kontra kay Saul Sanchez na knockout nga niya si Sanchez. Pero ayon kay Attorney Ed, controversial pa rin dahil sa weight issue kaya may 1-year ban si Casimero sa Japan. Pero mga kwento, pagamat sa Japan lang nakaban si Casimero pero nagbigay raw ito ng babala sa ibang mga promoters na hindi kukunin si Casimero dahil may problema si Casimero dahil hindi sumusunod sa dapat na gagawin. Masasayang lang daw ang pera nila na ilalaan kay Casimero dahil hindi nakukuha ang tamang timbang pagdating sa laban. Bagamat nananalo man si Casimero pero para kay Attorney Ed, ang karera ni Casimero ay walang kumpas, tila ba walang direksyon. Sa edad na 36 anyos, hindi na dapat nararanasan ni Casimero ang mga ito dahil kinakailangan na niya ng mas malinaw na direksyon ng kanyang boxing career. Kaya malaking bagay ang pagpasok sa eksena ng Kameda Promotions. Bagamat nakaban itong si Casimero sa Japan dahil hanggang October pa malift ang ban ni Casimero. Pero dahil napaka-maimpluwensya ang Kameda Promotions sa Japan ay maaari nila itong tatrabahuin at sasabihin ng Kameda Promotions na okay na itong si Casimero. Kami na ang bahala nito. Yun bang kakarguhin nila itong si Casimero? At dahil maimpluwensya itong Kameda Promotions ay baka granted ba ito ng Japan Boxing Commission at igagarantiya nila na makuha ni Casimero ang tamang timbang at nasa good shape si Casimero sa paparating na laban. Mga kakwento, marami ka talagang matutunan kay Attorney Ed Tolentino
maaari po kayong bumisita sa kanyang channel na Boxer Shorts at mapanood niyo ang full video. Ayon nga kay Atty. Ed, ito na ang huling barahan ni Casimero, kaya sana hindi Joker ang lalabas kundi talagang tunay na kwadrowalas. Sanchez, you hit like a bitch! You hit like a bitch, Sanchez! Go, Chop! You a bitch, Sanchez! Go! Sanchez, you bitch! Go! Go! Go, Chop! Go, Chop! Go, Chop! At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Regine Timan, kay kakwentong Nolram Ebasnola, kay kakwentong Jagger Mister. At kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.